Naniniwala po si dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna na napatunayan na ng prosecution na malinaw po ang criminal intent sa likod po ng pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Bongbong Marcos Jr. May ilang umalma kay Justice Ascuna nang sabihin nitong napatunayan na ng-House prosecutors ang kasong grave threat laban po sa Vice-Presidente sa impeachment trial. Ang giit niya, malinaw ito base sa salaysay ng unang witness na si NBI Special Agent John Mark Calilong na siyang nagpatunay na sineryoso ng mga otoridad ang banta ng bise dahil kaya niya itong gawin. Gayunman, nilinaw rin po ni Justice Ascuna na hindi pa ito nangangahulugan na guilty kaagad ang hatol sa bise dahil ipinasa lang ng prosecution sa depensa ang bola para tibagin ang akusasyon kay VP Sara. Samantala, hiniling po ni NBI Director Melvin Matibag sa prosecution na maaga siyang isalang bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon po kay Attorney Melvin Matibag, sumulat na siya kay lead prosecutor at Batangas Congresswoman Sherville Luistro. Paliwanag po niya, kailangan niyang sumalang ng mas maaga dahil lilipad siya patungong Bangkok, Thailand para makadalo sa isang law enforcement summit kung saan inimbitahan siya ng FBI ng Amerika. Idaraos po ang regional summit sa July 21 at 22 pero handa naman daw siyang humarap sa trial anumang oras bago po ang naturang petsa. Haharap po si Attorney Melvin Matibag para tumestigo kaugnay sa investigasyon ng NBI sa pagbabanta ni VP Sara laban kina Pangulong Bongbong Marcos Jr. Samantala, nanindigan po ang China na hindi nito kinikilala ang 2016 Arbitral Award na nagpapawalang bisa sa pagkamkam sa South China Sea. Sa inilabas po na pahayag ng Chinese Embassy sa paggunita ng ika-10 anibersaryo ng naturang desisyon kahapon, iginit ng Beijing na malinaw at consistent pa rin ang posisyon nito sa issue kahit may ilang bansa raw na pinipilit na baluktutin ang katotohanan at mali ang pagkakaintindi sa international law. Ayon pa po sa China, malinaw raw ang soberanya at karapatan nila sa South China Sea. Gayon din sa ilang pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Bagay na matagal nang inaalmahan ng Pilipinas at ng maraming bansa, kabilang po ang Amerika. Ayon sa US State Department, dapat kilalanin ng China ang Arbitral Award dahil walang legal na basihan ang historical rights na sinasabi nito. Bumalag naman po ang security expert na si Professor Chester Cabalza sa pahayag ng Chinese scholars na bahagi daw ng China ang Batanes sa pamamagitan ng Taiwan. Ayon kay Cabalza, hindi ito katanggap-tanggap dahil wala sa kasaysayan ng bansa ang salaysay ng mga ito. Malinaw daw na cognitive warfare ang ginagawa ng China para mapaniwala ang mga Pinoy at unti-unti nilang makuha ang mga teritoryo ng Pilipinas sa ganitong mga maling impormasyon. Tawag ko nga hallucinating dahil ako mismo taga Cagayan ako. Doon ako pinanganak at lumaki hanggang high school. Nag-aral ako doon at wala namang tinurong ganun sa amin. Yung Batanes, part ng Cagayan Valley ng Region 2 yan. Wala naman sa kasaysayan natin na ganun yung yung salaysay. We reject these kinds of claims. Ang tawag ko dito intellectual dishonesty. Dahil unang-una, nagpropagate sila ng disinformation. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.